Ikinasa noong Sabado sa Plaza Rizal, Pasig City ang Pasinaya, Mamamayang Liberal Party List at Kiko Pangilinan Pasig Volunteer Launch. Dinaluhan ito ng iba't ibang organisasyon, kakamping groups at taga-suporta mula sa iba't ibang sektor sa lungsod. Malapit sa akin puso ang Pasig dahil sabi ko nga, ang mga leader na nagbigay ng inspirasyon sa akin bilang aktivista at para maging abogado ay taga-Pasig. Dito lumaki. At taga rito talaga si Jovi Salonga, Rene Sagisag, Bobit Sanchez. Nung kami nagmamarcha sa kalye laban sa diktador, yan ang mga talagang tinitingala namin. Kaya ako naging abogado dahil sabi ko balang araw magiging abogado ako katulad ni Jovi Salonga, tulad ni Rene Sagisag, tulad ni Bobit Sanchez. Kaya malapit sa aking puso ang Pasig. In behalf of my fellow nominees, ML Party List, na hindi ho nakarating ngayon, nagpapasalamat po ako, nagagalak po ako na nakapiling ko po yung mga mga Pasigenyo at ito pong Pasig, historically talaga ang ganda, napakahalaga, makabuluhan ang history nito pagdating sa ating mga political leaders. Kasi alam nyo na po kung sino mga yon. Senator Jovi Salonga, Senator Rene Sagisag, and Bobit Sanchez. Si Senator Rene Sagisag nga, kahit medyo may sakit na yon, ay nagawa pa rin niyang, pag may hearing ako sa Muntinlupa noon, nung pending pa yung mga kaso ko, paminsan-minsan pumupunta siya to uplift my spirits. So, hindi ko po yun makakalimutan. Ayan, meron kayong hinalal na magaling na mayor, na bata pa pero magaling, masigasig, and idealist, ay ibig sabihin, magagaling din ang mga Pasigenyo, marunong ang Pasigenyo na pumili ng mga karapat-dapat. Sa pagbabalik sa politika ni dating Secretary of Justice at dating Senador Laila De Lima, matapos niyang tanggapin ang alok na maging lead nominee ng ML Party List para sa 2025 midterm elections, kanyang binigyang diin ang advokasya ng ML sa House of Representatives. Anya, isusulong nila ang katarungan at karapatang pantao, lalo na para sa mga nasa laylayan. Wala naman akong balak na magkandidato uli. Akala ko babalik lang ako sa private law practice sa pagtuturo ko. But nung nagkaroon nga nag-accreditation yung ML party list, which ML stands for Mamamayang Liberal, which is the multi-sectoral arm of the Liberal Party, ay naengganyo po ako, kinausap po ako ng mga kasamahan namin sa LP tsaka sa ML na maging nominee number 1. And I took it as a challenge. Naisip ko po na since when you are a party list, you'll be working with and you will be closer to the marginalized sectors. Yun ang challenge sa akin. Parang inimagine ko na magiging very fulfilling ang service mo. Kasi this time around, pag isa kang lawmaker sa House of Representatives, you'll be focusing on the welfare, on the interest, dun sa mga pwedeng makatulong sa mga nasa laylayan. So it feels good na ganon. At since pinagkaitan nga ako ng aking kalayaan for almost 7 years, tinangka akong patahimikin. Now joining or rejoining public service through the House of Representatives would give me the platform to further pursue my core advocacies, lalo na sa karapatang pantao, sa hustisya, social justice, demokrasya, rule of law, and national sovereignty. So again, this is a challenge. Babawi ako. Nakilala nyo naman po ako na laging lumalaban para doon sa mga nabibiktima ng injustice, doon sa mga naaagrabyado. Kung ako po ay palarin na makasama sa House of Representatives, ay isa po yan, ang aanuhin po natin, yung kung paano talaga magkakaroon ng sufficient na access to justice yung mga nasa laylayan. Maraming mga mahihirap na mga nabubulok sa kulungan dahil wala silang pambayad ng abogado. At kahit nga bailable yung kanilang mga offenses, ay hindi nila kaya na mag-bail. So nabubulok sila dyan. That's really a great injustice. Guilty man o hindi, yung mga kinukulong
ay meron din silang mga karapatang pantao na dapat ginagalang din. So we will work on that. Samantala sa muling pagtakbo ni dating Senador Kiko Pangilinan para sa Senado, inilahad niya ang kanyang layunin na muling solusyonan ang malaking problema ng bansa kabilang ang mataas na presyo ng bigas. Magpapile tayong resolusyon para maimbestigahan bakit mataas ang presyo ng pagkain at alamin sino ang mga nagsasamantala. Ano ang ginagawa ng DA para bantayan yung pagpasok ng imported na bigas? Ano ang ginagawa nila na tiyakin? Kaya nga binaba yung mga taripa para sa importasyon para bumaba ang presyo. Pero yung taripa bumaba, yung presyo hindi gumalaw eh. So merong yumayaman. O, bakit hindi imbestigahan? So yun ang una natin gagawin. Kayang pababain ang presyo ng bigas. Hindi yan dapat 60, 55 pesos. Kaya yan hanggang 35, 36, 38, 40. Pagka yung mga nagsasamantala ay hinahabol, hindi inuunti-unti yung paglabas nito ng bigas at yung pagka-import, hindi dapat yung mamahaling bigas ang ini-import. Merong mga mura pero magandang kalidad na bigas na dapat binabantayan ng ating Department of Agriculture. So yun, kayang pababain. Napababa natin sa loob ng 1 taon dahil binantayan natin yung sistema. Yun naman ang susi. Well, ako ang isa sa mga co-authors noong EDCOM 2, which is really maimbestigahan at bigyan ng tamang government intervention sa krisis sa edukasyon. Kasama din dyan yung kahalagahan, lalo na sa mga elementary, yung feeding program. Marami sa ating mga estudyante stunted, malnourished dahil hindi sapat at masustansya ang pagkain. Ang isang dapat ma-expand dyan ay yung libreng almusal sa lahat ng public schools ng elementarya para hindi na nila iniisip yung gutom habang sila ay pumapasok. Yung iba kasi hindi na talaga makapag-isip ng maayos dahil kumakalamambit ang sikmura eh. Isa yon, libreng almusal para sa ating mga elementary school students. They will remain healthy, masustansyang pagkain, mawawala na yung stunting. Saya. Pangalawa, siyempre, yung dagdag na budget. Hindi dapat kinakaltasan ang budget para sa edukasyon. At hindi lang yung dagdagan ng budget. Bantayan para hindi nalulustay yung pondo ng Department of Education dahil maraming mga programa hindi nagagasta, nakatiwangwang kasi nga mali ang implementasyon. Ipinabatid naman ni Councilor Aspirant Ram Cruz na siya ring chairman ng Liberal Party sa Pasig ang kanyang paninindigan sa malinis at tapat na pamamahala. Tiniyak niya na ang mga kandidato mula sa kanilang partido ay magsusulong ng reforma para sa kapakanan ng mamamayan. Siyempre, masayang-masaya dahil ang liberal, isa sa nag-iisang partidong nagdadala talaga ng prinsipyo na talagang ang bit-bit direksyong gobyerno. Lagi namang ang priority ng liberal yung good governance. Yan yung paglaban sa katiwalian. Kaya dito nagsisimula ang lahat ng progreso at pagunlad ng isang bayan, lalo na sa atin, sa lungsod ng Pasig. Kaya dito natin siguro makikitiin natin dito ang mga Pasigueño kung sakasakaling yung tunay na tamang pamamahala ng gobyerno ang mananaig. Ang pinapresentang mga kandidato ng liberal is talagang dekalidad. Nag-iisa ang kandidato natin pagka-senador, Kiko Pangilinan, number 51, isang abogado, 3 beses naging senador. Marami nang ipinaglaban, lumaban sa kung sino-sinong mga tiwaling opisyal at nanindigan para sa kapakanan ng ating mga Pilipino. Dagdag pa si Manay Laila bilang representante ng ML Party List, number 6. Biktima si Manay Laila ng injustice dito sa ating bansa. 7 taon po siyang nakulong. Dito napatunayan wala siyang kasalanan. Ipinakulong siya ng walang kasalanan. Ipinakulong siya dahil lumaban siya sa tama. Ganyan ho talaga eh. Pag tayo nagsalabas ng katotohanan, minsan mahirap tanggapin. Pero, di ba, ang hirap naman, ang sakit naman, natapos ang 7 taon, tsaka pa lang natin nalaman ang totoo. Walang kasalanan si Senadora Laila. Eto, muling bumabangon para ipagtanggol ulit ang mga mayang Pilipino sa ML Party List bilang number 1 nominee. Number 6, ML Party List. Sa ating mga kapwa Pasigueña, sana po
Pag po itong darating na election, sana tanggapin po natin ng katotohanan. Masakit po ang tanggapin ng katotohanan, pero kinakailangan po nating marinig ang totoo. Kaya sana sa bawat itong susunod na mga araw kung saan maririnig natin ang mga issue, hindi po ito dahil politika, ito po dahil gusto natin magkaroon ng pagbabago sa ating lungsod. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.